Magandang umaga sa inyo lahat mga kaibigan. Kaya pag-usapan natin tungkol sa survival ng mga farmers sa Pilipinas. I-generalize ko na lang kasi marami namang mga kategorya ng mga farmers natin. Merong agri-farmers na negosyante o tinatawag na agripreneur. Meron namang plain lang talagang farmer. Ibig sabihin, cultivator siya o kaya nag-aalaga ng hayop at saka i-dispose. Ang pinagkaiba nitong dalawa, yung agri-farmer na entrepreneur, mas malaki yung kanyang kikitain sapagkat yung upstream at saka downstream ay sakop ng kanyang kabuhayan. Versus dun sa mga pangkaraniwan lang ng mga magsasaka na kapag nakatapos na siyang mag-harvest, ibebenta sa middleman at saka yun na, limitado yung kanyang kikitain. Ang farmer na magtatanim tapos aanihin and then ibebenta, yung kanyang presyo ay farm gate lamang. Magagulay man yan, palay o niyog, lahat kapag nandyan sa farm, ibebenta niya, ang presyo ay mababa. Yan ang tinatawag na farm gate price. Pero kapag farmer ka na, entrepreneur ka pa, mayroon kang pagsasaliksik kung saan mo maaaring ibenta yung iyong mga produkto para ma-eliminate na yung middleman. So halimbawa, tulad sa akin, nagha-harvest ako ng kalamansi, i-direct ako na to sa mga retailer. O kaya kung may pagkakataon na ako na mismo yung magre-retail, mas maganda. Para yung kita na supposed to be mapupunta sa middleman ay makukuha ko na. At saka yung kita na supposed to be mapupunta sa mga retailer ay makukuha ko na rin. Pero doon sa chain o tinatawag na value chain, maganda rin na mai-distribute natin to sa mga retailer para mabuhay din yung kanilang hanap buhay. Mabuhay din yung kanilang negosyo. So okay na rin na ma-eliminate natin yung middleman. Ano ang importansya ng middleman? Ang middleman ay siyang nagsisilbing agent between farmer and the retailer o kaya wholesaler. Diba, kapag volume yung produkto at hindi kaya ni farmer na dalhin sa market, si middleman yung pupunta doon sa farm, bibilhin yung produkto or yung raw product sa farmer and then dadalhin niya to sa market. Kapag may benta niya na sa market, tapos na yung kanyang responsibilidad. Pero kapag si farmer ay mayroong kakayahan na ibenta yung kanyang produkto direkta sa market, ay mas maganda. Yun nga lang, kailangan magdedicate siya ng panahon para maibenta niya o madala niya sa market. Ang disadvantage nito kasi kung pagod na si farmer, lalo na kung hands-on siya, wala siyang mga tauhan, wala siyang ibang magagawa kundi magpahinga. So after ng harvest, magpapahinga kasi pagod na. Pero kapag mayroong members of the family na mayroong spare time at saka unemployed, so pwede niyang gawin yung gawain ng isang trader. Diba? Yung halimbawa, marami naman yung produkto ni farmer, kanyang asawa. So yung kanyang asawang babae naman, yun ang magma-market. Ayan. Kaya kailangan talaga sa mga farmer magkaroon ng pagiging business minded, yung entrepreneurship skills. Paano i-market yung kanyang produkto, paano gagamitin ng social media para maibenta yung kanyang produkto. Maraming mga avenue o mga pamamaraan para maibenta yung ating produkto. Pwedeng ilako natin sa mga bahay-bahay o idirekta na natin sa mga retailers, o kaya naman maglagay tayo ng pwesto para tayo na mismo yung magre-retail. Di ba? Ang disadvantage ng pagkakaroon ng pwesto ay kailangan mo na kung alimbawa tuloy-tuloy yung iyong pagre-retail, hahanapan ka na niya ng business permit. Una sa barangay, barangay business permit. And then pag mayroon kang barangay permit, hihingan ka na rin ng mayor's permit. Yun ang complication nun. Pero kung halimbawa pasulyap-sulyap ka lang naman doon, o kaya paandap-andap lang naman yung iyong business activities, kahit sa barangay pwede na. Ang disadvantage noon, hindi consistent yung iyong income. So para maging sulit na yung iyong pagpaparehistro ng pwesto kahit sa barangay o kaya parang talipapa, lubos-lubosin mo na, kumuha ka na ng ibang mga produkto. Sabayan mo na ng mga sibuyas, kamatis, bawang, luya. Kumpletuhin mo na yung sa bahay kubo.
at saka mga spices. Kapag lumapit sa iyo o kaya pumunta sa iyo yung mamimili, hindi lang sigarilyas yung maibebenta mo. Halimbawa, yun lang ang produkto mo, di ba? O kaya talong o kaya ampalaya. So bumili ka na ng sakaterbang mga spices, iba't ibang uri ng gulay. Maglagay ka na ng vegetable talipapa. Para one-stop shop kumbaga. Maglagay ka na rin ng live tilapia. Ng buhay na tilapia, hindi online tilapia. Kaya frozen na mga products. Para kapag pupunta sa iyo yung mga mamimili, hindi lang gulay yung hanap niya, kundi nandun na rin yung isda at saka karne. Alright. So ganun yung mga konsepto natin sa agribusiness, na from upstream to downstream, hawak mo yung kita. Hindi na masasayang o kaya hindi na mapupunta sa iba. Alright? So ang pinakang goal lang naman natin dito sa tinatawag na agribusiness ay yung self-sustainability. Pero kapag gusto nating kumita talaga, maging sustainable yung ating income, dapat pasukin na rin natin yung pagbibenta, yung retailing. Right? At isa pa sa tinitingnan ko dito sa aking farm, dapat every season, o kaya kung as much as possible every day, ay mayroon talagang produktong maidadala sa market. Dapat consistent yung produkto para maging sustainable yung income. Kasi kung paandap-andap lang yung produkto natin, kung dito natin isasandal yung pangangailangan ng pamilya, hindi siya magiging sustainable. Dapat maliban sa mga halaman, kaya gulay, mayroon tayong mga alagang hayop, manok, baboy, kambing, baka. At kaya kung mayroong tubig, maglagay ka rin ng maliit na fish pond para maging productive talaga. Hindi lang self-sustainable, hindi lang para sa pamilya, kundi may surplus ka na maibebenta sa market, kaya sa mga kapitbahay, kaya sa community, para maging profitable yung ating agricultural ventures, yung agribusiness na tinatawag. So ang development o kaya paghubog ng ating mga agricultural activities towards entrepreneurship dapat gradual talaga. Habang nagpaparami ka ng mga tanim, dumadami din yung ani, so maibebenta mo sa community o kaya sa public market. At kapag parami na rin ng parami yung alagang hayop, so nakaka-generate ka na ng puhunan, and then mag-i-expand ka na yan, mag-i-expand hanggang sa ma-establish mo na rin yung market. So ganun talaga ang sistema sa agribusiness kapag wala kang sapat na puhunan. Maliban na lang kung halimbawa ma-avail mo yung mga programa ng gobyerno, tulad ng mga agricultural loan sa pag-aalaga ng baboy, pagpaparami ng mga manok o mga RTL. Kaya kung mayroon kang potential na area ng yung lupa na magiging palaisdaan, so gagawa ka ng business proposal, papakita mo yan sa land bank, at saka aaprubahan nila yon kung feasible o profitable. Pero kapag hindi, sorry ka. Walang mangyayari sa yung proposal. Ang isa pa sa mga disadvantages ay kapag mag-a-apply ka ng loan, minsan china-channel sa organization. So kailangan magpa-member ka muna sa mga organisasyon o kaya cooperative. Lalong-lalo na sa mga machineries. Hindi ibibigay ng gobyerno yung machinery sa individual. Ito ay ibibigay ng gobyerno sa mga organisasyon o kooperatiba. So kailangan mag-member ka muna, at hindi lang basta member, dapat maging aktibo kang member ng kooperatiba. So medyo komplikado na yon kasi may auditing, may bookkeeping, kailangan ng registration sa DOLE, yung mga members, lahat kailangan may financial report, at tinitingnan din yung profitability at sustainability ng finances ng kooperatiba. Bago ka makakapag-avail ng programa galing sa gobyerno, tulad ng provision ng mga machineries o mga agri-machineries, kaya dagdag na puhunan para sa livestock, maging sa expansion ng iyong agricultural activities para maging profitable o kaya may skill up mo na. Ngayon, paano kung hindi ma-approve yung iyong agricultural loan sa land bank, o di mag-source ka sa iba, umiram ka sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapatid, o kaya gradually mag-ipon ka para mangyari yung iyong hinahangad na pag-scale up ng agribusiness. Alright, so yan muna. God bless sa inyong lahat. Paalam.